Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag napansin ng babae na hindi mo siya kailangan, hindi siya agad umaalis. Mas lalo siyang lumalapit. Hindi dahil sa laro, hindi dahil sa manipulation, kundi dahil sa isang bagay na bihira na ngayon. Lalaki na buo kahit wala siya. At dito nagbabago ang lahat. Bro, real talk. San siya ang karamihan ng babae sa lalaki na habol ng habol, bigay ng bigay. Available kahit hindi naman sila pinipili. Kaya kapag may nakita silang lalaki na hindi ganon, automatic na papaisip sila, bakit hindi siya affected? Bakit parang okay lang siya kahit wala ako? Anong meron sa kanya? At dito pumapasok yung pinaka-importante, curiosity. Hindi attraction agad, curiosity muna. At sa attraction, ang curiosity ang simula. Kapag hindi mo kailangan ng babae, ang ipinapakita mo subconsciously, may sarili kang mundo, may direksyon ka, hindi ka emotionally dependent, hindi ka naghahanap ng validation. At bro, sa mata ng babae, yan ang rare. Kasi karamihan ng lalaki ngayon, umiikot ang mundo sa babae. Pero ikaw, hindi. At doon ka nagiging interesting. Halimbawa, bro, may dalawang lalaki. Yung una, laging nagchat-chat, laging nagtatanong kung kumain na siya, laging available kahit 2 a.m. Yung pangalawa, nagchat-chat din pero hindi pilit, may sariling ginagawa. Minsan nawawala, hindi dahil sa laro, kundi busy sa buhay niya. Sino sa tingin mo ang mas iniisip ng babae? Hindi yung laging nandyan, kundi yung hindi mo kayang i-predict. Pero eto ang mali ng karamihan. Akala nila para mangyari to, kailangan maging cold. Kailangan magpaka-mysterious. Kailangan magpanggap. Hindi. Diyan nagkakamali ang marami. Hindi ito laro, ito ay state ng isip. Hindi mo siya kailangan versus hindi mo siya gusto. Magkaiba ang dalawang bagay na to, bro. Hindi mo siya kailangan, hindi mo siya gusto. Yung una, malakas. Yung pangalawa, walang dating. Kapag hindi mo siya kailangan pero gusto mo siya, lumalabas yung balance. Pero kapag hindi mo siya gusto, wala talagang spark. Ang tunay na attractive ay lalaki na may standards. May control sa emosyon, hindi agad bumibigay, pero marunong mag-appreciate. Hindi needy, pero hindi rin manhid. Halimbawa, nag-cancel siya ng lakad nyo last minute, average na lalaki. Okay lang kahit last minute, kahit kailan pwede ako. Strong na lalaki. Alright, no problem. Let me know next time. I've got plans too. Hindi galit, hindi bitter. Pero hindi rin siya fallback option. At doon pa lang ramdam na ng babae, hindi ka basta-basta. Ito yung core, bro. Kapag hindi mo siya kailangan, ibig sabihin, hindi siya source ng happiness mo, hindi siya dahilan ng confidence mo, hindi siya sagot sa loneliness mo. Ikaw mismo, buo ka na. At kapag ganun ka, hindi mo siya pinipilit pumasok sa buhay mo. Pinipili mo lang siya. At ang babae, ramdam yan, may lalaki na galing sa breakup. Instead na maghanap agad ng bago, nag-focus siya sa sarili niya, nag-gym, nag-aral ng bagong skill, nag-improve sa career, then may nakilala siyang babae. Hindi siya nagmadali, hindi siya naghabol, kasi okay na siya kahit wala. Result? Yung babae ang nag-invest. Ngayon, ito na yung interesting part. Ano ang nararamdaman ng babae kapag napansin niya to? Dito na nag-iiba ang dynamics. Ano ang nangyayari sa isip ng babae kapag napansin ng babae na hindi mo siya kailangan? Nagkakaroon ng shift. Dati ikaw ang naghahabol. Ngayon, siya na ang nag-iisip. Nararamdaman niya, hindi siya control. Hindi siya priority agad. Hindi siya sigurado sa position niya. Bro, hindi yan negative. Actually, yan ang nagtitrigger ng attraction. Kapag hindi ka nag-reply agad, hindi dahil busy ka lang, kundi dahil may ginagawa ka, talagang importante. Iba ang dating nun. Hindi siya scene zone ang dating. May buhay siya outside me. At doon siya nagiging curious. Investment ng babae. Kapag hindi mo siya kailangan, siya ang nag-i-invest. Siya ang mag-i-initiate minsan, siya ang magtatanong. Siya ang mag-a-adjust. At ito ang hindi napapansin ng karamihan ng lalaki. Hindi mo kailangang habulin ng babae para ma-attract siya. Minsan, kailangan mo lang tumigil sa paghabol. Pero bro, may danger dito. Kasi may manipis na linya sa pagitan ng pagiging independent at pagiging emotionally unavailable.
At kapag mali ang ginawa mo, pwede siyang mawala. Sa next part, pag-uusapan natin kung paano mo gagawin to ng tama. Nang hindi nagmumukhang cold, arrogant o walang pakialam. Paano gawin ng tama, walang pagpapanggap. Hindi mo siya kailangan, pero gusto mo siya. Yon ang balance. Pero eto ang tanong, paano mo ipapakita yan nang hindi ka nagmumukhang cold, pa-cool o walang pakialam? Kasi bro, dito nadadele ang karamihan. Hindi ito about sa action kundi sa state. Unang dapat mong maintindihan, hindi ito technique, hindi ito script, hindi ito game. State ito ng pagkatao mo. Kapag pinipilit mo lang na magpaka, hindi kailangan siya. Lalabas at lalabas na fake. At ramdam yan ng babae. May dalawang klase ng lalaki. Yung nagpapanggap na hindi siya needy, yung tunay na hindi needy, magkaiba yan. Yung nagpapanggap, sinasadya hindi mag-reply, pinipilit maging cold. May iniisip na strategy lagi. Yung tunay, busy lang talaga sa buhay. Hindi umiikot ang mundo sa babae, natural ang pagiging kalmado. Bro, hindi mo kayang i-fake ang pagiging totoo. Scenario, nag-chat siya. Kung nagpapanggap ka, I'll wait 2 hours bago mag-reply para mukhang hindi ako interesado. Kung tunay ka, magre-reply ka kapag free ka. Simple. Walang computation. Walang strategy. At doon ka nagiging effortless. May sarili kang buhay, hindi lang salita. Ito ang pinaka-foundation. Hindi mo siya kailangan kasi may sarili kang mundo. Hindi lang babae ang laman ng buhay mo. Dapat meron kang goal, career, negosyo, growth. Routine, gym, skills, hobbies. Circle, kaibigan, environment. Kapag kompleto yan, hindi ka madaling maubos sa isang babae. Halimbawa, may lakad kayo, pero biglang may opportunity sa work mo na importante. Average na lalaki. Cancel ko na lang work ko, baka magtampo siya. Strong na lalaki. Hey, something came up. Let's reschedule. Hindi ka natatakot na mawala siya kasi hindi siya ang sentro ng buhay mo. Hindi ka naghahabol ng validation. Isa pa to, bro. Kapag kailangan mo ang babae, hinahanap mo validation niya. Okay ba ako? Gusto ba niya ako? Impress ba siya sa akin? Pero kapag hindi mo siya kailangan, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Hindi ka nagpapakitang gilas para mapansin. Hindi ka nag-overshare para ma-impress. Hindi ka nag-a-adjust ng personality para magustuhan. Ikaw lang, natural. Scenario, nagkwento ka ng achievement mo, average na lalaki. Dinadagdagan pa para mas impressive. Strong na lalaki, sinasabi lang kung ano ang totoo. Then move on. Hindi niya kailangan ng approval. Hindi ka natatakot mawala siya. Eto na bro, pinaka-core. Kapag hindi mo siya kailangan, handa kang mawala siya. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil alam mong hindi siya ang mundo mo. At dito nagbabago lahat. Kasi kapag hindi ka takot mawalan, hindi ka nag-overthink, hindi ka nagiging desperate, hindi ka nagiging controlling, at ang babae, ramdam yan agad. Scenario, hindi siya nag-reply buong araw. Average na lalaki. May mali ba? May iba na ba? Bakit ganun? Strong na lalaki. Okay, busy siya. I'll focus on my day. Simple. Walang drama. Walang panic. Common mistakes. Dito nababagsak ang karamihan. Ngayon bro, ito yung kailangan mong iwasan. Mistake number 1, pagiging cold. Akala nila pagiging distant as attractive. Hindi. Kapag sobra kang cold, ang dating mo. Walang interest, walang emotion, walang connection, at mawawala siya. Hindi dahil strong ka, kundi dahil wala kang presence. Mistake number 2, paglalaro ng mind games. Yung tipong scene zone intentionally. Delay replies para lang magpa-impress. Fake busy. Bro, mabilis maramdaman yan. At kapag nahuli ka, automatic turn off. Mistake number 3, overconfidence na walang substance. Yung feeling mo strong ka, pero wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Walang goals, walang direction, walang growth. Hindi yan, hindi mo siya kailangan. Yan ay, wala ka lang talagang ma-offer. Ngayon, ito na yung pinaka-importanting part. Paano nagre-react ang babae over time kapag ganito ka? Hindi lang ito one-time effect. Ito ay progression. Progression ng attraction. Stage 1, curiosity. Bakit ganito siya? Stage 2, interest. Napapansin ka na niya. Mas attentive na siya sa ginagawa mo. Stage 3, investment.
Siya na siyang nag-e-effort. Stage 4, attachment. Dito na siya nagiging emotionally involved. As lahat ng yan, nangyari lang dahil sa isang bagay. Hindi mo siya kailangan. May lalaki na hindi nagmadali. Hindi siya naghabol. Hindi siya nagpakita agad ng full interest. Pero consistent siya, calm, focused sa buhay. After ilang weeks, yung babae, siya na nagchat-chat first. Siya na nag-aaya. Siya na nagtatanong kung nasaan siya. At dun mo makikita, baliktad na ang dynamics. Pero bro, may next level pa to. Kasi hindi sapat na hindi mo siya kailangan mo rin malaman kung kailan ka magbibigay at kailan ka lalayo. Kasi kahit strong ka, kapag mali ang timing mo, pwede mo pa rin masira ang connection. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin may part sa'yo na nakaka-relate. Hindi ka lang nanonood, nag-iisip ka na rin. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, yung hindi puro surface level advice, hindi puro pa-impress, kundi totoong dynamics ng attraction, mindset at self-control, mag-subscribe ka sa channel na to. Kasi dito hindi ka tuturuan manghabol. Tuturuan ka kung paano maging lalaki na hindi kailangang humabol. Pero pinipili pa rin. Marami pa tayong lalaliman sa mga susunod at sa bawat video, mas magiging klaro sa'yo kung paano ka gagalaw nang hindi nawawala ang sarili mo.